Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yun ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na Yusek for Regional Operations for Visayas NCR and Region 4B. So, hindi na po nakakagulat kung yung modus operandi nila sa Bulacan ay ginagawa rin sa ibang lugar na sakop niya. So, tuloy ko po yung pagtatanong tungkol sa ghost projects dito sa NCR, particular sa Quezon City. Mabuti pong marinig mula sa DPWH na inaaksyonan na rin ng department ang mga opisyal nito sa ibang lugar. Kasama sina NCR Regional Director Gerard Opulencia at sina QC District Engineers Johnny Protesta at Arturo Gonzales. Gusto ko pong balikan yung mga questionabling drainage rehabilitation project na ito sa barangays Tatalon at South Triangle sa Quezon City na lampas 100 million pesos ang halaga at parehong JJPR Construction ang gumawa. So ito po yan ulit. Nung Martes, inamin ni DE Protesta na ang ginawa lang dyan ay painting at declogging. Meron pa daw manhole repair. Ibig sabihin, ang gastos lang ay pintura, labor, at equipment na ginamit. Pero daang milyon ang preso. Si DE Protesta, nandito po sila ulit. Ano po? Yes, sir. Pakiupo para may follow-up questions ako sa inyo. Magpatuloy po. Okay, so DE Protesta. Sumangguni po kami sa QC City Engineering Office. Alam niyo po ba na ginagawa na ng LGU yung declogging ng drainage sa buong Quezon City? Yes or no lang po? No po. No! Wow, unbelievable. Sa katunayan, DE Protesta, sa estima nila ng QC City Engineering Office, 20 million pesos lang ang ginagastos nila para sa declogging para sa lahat ng mga distrito sa QC sa buong taon. Hindi minsan. Magtataka ka talaga tuloy paano inabot ng 110 million itong dalawang proyektong ito. Di Protesta, nasa na po yung program of works para sa mga proyektong yan? Kasi hiningi po sa inyo tapos wala kayong maibigay noon. Dala po namin ngayon, Madam Chair. Paki-submit po sa aming komite sa pamamagitan ng aming chair. Dahil Yes, palagay ko mapapatunayan yung totoo yung sinabi ng QC City Engineering Office at mapapasinungalingan yung sinabi mo sa amin. Pakisumite po yan sa komite ngayon within this hearing. Dala ko po. DE Protesta, sabi rin po ng QC City Engineering Office, pag sinabing rehabilitation of drainage, ang ibig sabihin ay huhukayin ang lupa, mag-i-install ng tosang o yung reinforced concrete pipes at saka ire-restore ang semento. Ang ganyang project, nasa 20 million pesos ang halaga, pero halos buong budget ay nasa tosang at groundworks. Kayo nga po yung nagsabi noon na wala kayong ganyang ginawa. So, kaya nyo bang harapin ulit ngayon ang Blue Ribbon Committee at sabihin sa amin, mata sa mata, DE Protesta, na walang mali sa proyektong yan? Actually, nabanggit ko nga po nung last hearing po na may dupa naman po yan, may plano rin po. Isasabit naman po namin sa inyo. Actually, nandyan na po ngayon. Yung para pwede naman po ma-review. Nandyan din po attach yung mga accomplishment. Pero kino-confirm nyo yung sinabi nyo sa amin dati na walang groundworks ang ginawa, walang paghuhukay, tapos pag-aayos ng semento pagkatapos. Actually, ang scope of work po nung drainage rehabilitation is replacement of manhole, replacement of existing steel grating,
then repair po ng mga existing damage manhole, and then po yung declogging ng buong barangay po. Yung kung ano man po yung scope of work na nandun sa may plano po. Nandun naman po lahat, ma'am. Pero walang paghuhukay at pag-aayos ng semento pagkatapos na karamihan ng groundworks at gastos sa rehabilitation of drainage na sinasabi ng QC City Engineering Office. Yes po, as per program po, as per plan po, hindi po kasama yung excavation works and ng RCCP, wala pong excavation. Excavation works po of manhole, newly bagong manhole po, and yung mga existing na manhole. At yung mga excavation na yon ay sinabi ng QC City Engineering Office. Yan ang karamihan ng trabaho at gastos para sa totoong drainage rehabilitation sa lahat ng distrito sa Quezon City sa isang buong taon. 20 million pesos. Hindi aabot ng 110 million pesos para sa minsanang rehab kuno ng 2 proyekto lang. Ito pa, isang klase ng lokohan ng DPWH-QC. Imbis na flood control project, flood enhancement project ang ginawa. 3 pumping stations. May 3 pumping stations na ginawa sa taas ng creek. Tingnan natin ito sa Matalahib Creek. Gawa ulit ng St. Timothy Construction. Kaya mamaya itatanong ko din sa mga diskaya. Ang halaga nito, tumataginting na 350 million pesos. Ito po yan. Yung creek po na malapit lang sa Araneta Avenue, malapit po sa mga punerarya. Ayon sa reklamo ng mga residente, Mr. Chair, at kinumpirma din ng pag-aaral ng QC, City Engineering Office muli, pinalala pa nito ang baha sa area. Kasi ang disenyo ng proyekto, dapat ipump ang tubig mula sa creek palabas sa ilog, San Juan River. Pero ang ending, naging harang pa. Yang 3 pumping station, naging harang sa pagdaloy ng tubig palabas sa ilog. Kung walang pumping station sana dyan, di iprotesta, malaya ang tubig palabas. No? Pero dahil hinarangan po, lalong lumala ang baha. May paghahambing pa po kami dito. Comparison ng rainfall intensity. O yan. Bago nung itayo yung mga pumping stations na iyan, sa 57 millimeter na ulan, 0.2 meters ng baha ang lalim. Pagkatapos ng 3 pumping stations na yan, sa 19 millimeters lamang na ulan, 4 o 3, isang kapat o isang katlo lamang, 1.50 meters. Halos times 10. So bago ang proyekto, kahit malakas ang ulan, konti lang ang baha sa lugar. Pero pagkatapos ng proyekto, 1/3 ang lakas ng ulan, pero times 20 ang taas ng baha. Pinalala ang baha sa Araneta Avenue at umabot pa ngayon hanggang pa sa Banawe. Nangurakot na nga sa proyekto, gaya ng pinatutunayan nung sinabi ng QC City Engineering Office sa amin, pinala pa ang perwisyo sa tao at ang contractor niyan walang iba kundi ang St. Timothy. So Mr. Chair, di iprotesta, jurisdiction rin po nyo iyan. Ma'am, hindi po under Hindi. ng Quezon City second po. Na kanino? Under Engineer Gonzales po, under Quezon City First District Engineering Office. Andito rin po ba si Engineer Gonzales, Mr. Chair? Ako po Kayo si... po? Sir, nakapanumpa na po kayo nung nakaraan? Opo, Your Honor. Okay. So jurisdiction nyo itong 3 pumping station, Yung isa lang po ang Yung isa. aming in-implement yan, yung Matalahib. Matalahib. Station. Sino po ang may jurisdiction dun sa 2 pa? Yung 2 po ay Senator Risa, sa... just to remind you, Yes, Mr. Chair. tapos na po pala yung ano niya. Pero sige lang, we'll give you an extra 1 minute. 1 minute more. Salamat, Mr. Chair. Yes, Engineer yung Gonzales. 2 po ay sa Engineer Gonzales. aming regional office po, NCR. All right. Nandito rin si NC Regional Director. Upo ulit dito. Andito ba siya? Well, absent nung nakaraang hearing pero ang sabi sa amin darating sila ngayon. Andito po ba sila? NCR. Parang hindi ko po nakita. Okay, Your Honor. para dun sa Matatalahib, kayo rin nag-approve ba niyan? Kami Yes or po, no? kami po yung nag-implement.
ang Quezon City First District Engineer. Kayo Office po. nag-implement. Kayo rin po, Sir Gonzales, ang nag-aproba. Tama po ba? Paano po, Your Honor, yung nag-aproba? Sir naman, napakasimpleng salita. Nasa ilalim ng jurisdiction nyo yung pumping station sa Opo, Matalayang kasi Creek. po, Engineer Gonzales. Madam po, kasi ganito po. Ito po ay sinumulan noong July 2024. Ito pong proyekto na ito. At ako po ay na-designate as District Engineer ng Quezon City First nung pong September 2024. So sino po yung district engineer nung July 2024 at nag-approve sa Matalahib Creek Pumping Station? Noong time pong yun, si D.E. Lloyd Busa po, yung D.E. Loida Busa po. Busa. Parang narinig ko rin yung D.E. Loida sa mga diskaya kung hindi ako nagkakamali. Andito ba ngayon si D.E. Busa? Loida Busa? Wala po siya, Wala. Your Sige, Honor. paimbita ko na lang sa susunod na hearing kung maaari, Mr. Chair. Balikan ko na lang po yung Quezon City, Mr. Chair, sa susunod na round, bukod po dun sa mga ibang DPWH officials. Salamat po, Mr. Chair. Thank you.